Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Tignan natin. Kanina ba tong love reading? Ano ba yung sitwasyon dito? Kanina tong love reading? Okay. New love. Okay, so parang ilang araw na natin guys nakikita na new person talaga yung darating sa inyo. Ano, no? May new person na parang bigla na lang magpaparamdam sa inyo. Or naakit mo, no? I think itong taong to, hindi niya rin maintindihan sa sarili niya, no? Ba't parang bigla siyang nahulog sa inyo. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong it is safe for you to love. Ayan. Yun nga lang guys, cold na kayo eh. Hindi na kayo ready na pumasok sa relationship, no? Ayan. Medyo ano pa nga eh, pagdududahan mo tong taong to. So kung hindi naman kayo guys to, or wala naman kayo nakakausap ng new person, may nababasa kasi akong comment na parang wala naman akong nakakausap. So niya ipilit guys. General reading nga eh. So ibig sabihin, una pa lang na reading at hindi nakatugma sa inyo, I think, di ko talaga nakuha yung energy. Huwag na natin ipilit, guys. Okay? So, yan. Yung nakikita ko kasi rito, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So, parang mas, mas gusto mo yung nakikihalubilo sa ibang tao or masaya ka na nakasama mo yung mga friends mo, family, parang ang wild nung energy na nakikita ko dito eh. Kasi, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo, masaya ka sa buhay mo, hindi ka na-pressure, hindi ka nagmamadali na pumasok sa love life. Ganyan kita nakikita rito. Okay? So, etong taong to, bigla na lang tumanggugulo sa inyo, bigla na lang magpaparamdam, and sasabihin niya talaga na nagustuhan ka niya. Yun nga lang guys, hindi ka ready na maging open, no? Hindi ka ready na pumasok sa relasyon. So, I think i-reject mo yan. Tingnan natin. Kanina itong love reading. So guys, ayan, comment lang po kayo sa baba para maisama ko kayo sa aking full moon manifestation. Meron tayong chemistry. There's a strong magnetic attraction here. So guys, ito, maraming nagkakagusto sa inyo. May nakikita rin akong ibang person pa rito na paparating na mas magaan, no? Mas nakuha niya yung loob mo. Siguro dito sa new person na to, hindi, itong isa, hindi mo talaga siya bet, pero ito kasi meron ka pang ibang makikilala na dito, pwedeng mahulog ka sa taong yan. Pwedeng mahalin mo talaga yung taong yan. Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Diba? Sabihin, pwedeng na-entertain mo na, pwedeng nag-uusap na kayo ngayon, or na-meet mo na, pwedeng katrabaho, pwedeng kaklase. Ayan, kung may mga nag-aaral pa dito. Pwedeng neighbors. Basta malapit lang sa inyo guys. Kumbaga parang araw-araw mo nakakasalamuha ay etong taong to. So, yan yung sinasabi dito guys. Na-meet mo na tong taong to. Iba naman sa inyo guys, pwedeng nakakausap pero kilala mo pa lang siya. Hindi mo pa totally nakita, no? Pero may usapan about sa pagkikita, no? Kaya siguro lumalabas dito yung energy. So, may someone, no? Na mas mapapalapit sa loob mo rito. Tingnan pa natin. Meron tayong playfulness.
Wow, hindi ka naman pala totally cold, no? Kasi, eto parang i-share mo din yung energy mo sa taong yun eh. Paparamdam mo rin sa kanya na gusto mo siya, na-attract ka sa taong to, na parang mahal mo tong taong to. So, sabi nga nila guys, malalaman mo pag in love ka na sa isang tao, pag baby talk ka na magsalita. Or nanghihingi ka na ng lambing, kinikilig ka na, may kakaiba ka nang nararamdaman. So, ganon. Meron tayong make the effort. O, diba? Puro bata yung energy. So, ibig sabihin guys, gagawa ng effort sa inyo tong taong to. Okay, ayan. Give your relationship a chance. So, guys, ito, yung mga sinarado na talaga yung kanilang puso, talagang mas nag-focus kayo sa sarili nyo, mas nakikita ko dito na, I think, mabigyan mo ng chance yung sarili mo na magmahal ulit. Or, sinasabi dito na parang bigyan mo ng chance yung sarili mo, huwag mo tuluyan isarado. And I think paglipas ng panahon or taon, parang ready ka na ulit na mag-commit, ready ka na magmahal ulit. And yun nga rin yung pinapakita sa akin dito, guys. Okay, so by the way, titignan pa natin. Okay. Kanina po itong love reading. Kanina itong love reading. The Sun. So guys, ito yung The Sun. Ito yung pinakamaganda sa lahat ng tarot deck, no? Pagdating sa love life mo guys, maybe next year or sa December 2025, yun yung pinakamagandang araw or panahon na pumasok ka na sa relasyon, no? Lalo na sa mga 2 years, 1 year ng single, no? Kasi parang yung pinapakita sa akin dito guys, tamang tao na yung pwedeng makilala mo or makatagpo mo sa araw na to. Kasi ito na yung pinakamaganda no? Sa mga single dito. Tignan natin. Kasi ito, itong person na to guys, medyo tahimik, medyo stricto. Kaya mahuhulog ka dyan. Kasi nakokontrol ka niya. Okay? Lalo na yung iba sa inyo guys, hindi ka ganun ka pa bebe. Sobrang strong ng energy mo. So, gusto mo ng someone na kaya kang i-under. Gusto mo ng someone na kaya ka mapasunod kasi nga masyadong matigas yung ulo nyo, no? Hindi ka basta-basta sumusunod o hindi ka basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi ng ganun-ganun lang. Okay, sige, tignan natin. Meron tayong, ano ka, medyo prangka ka pala magsalita. Sobrang direct to the point. Pero iba kasi, iba tong tao makakatagpo mo, hindi mo siya guys kayang iprangka kasi sobrang nice na tong taong to. Kaya lumalabas dyan yung The Sun. Kumbaga mahahanap mo yung katapat mo talaga. Sige, tignan pa natin. Kanina tong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong Knight of Pentacles. So guys, itong si Knight of Pentacles, ang dami nagkakagusto sa inyo guys, kakaloka. Hindi lang isa yung nakikita ko dito ha. Okay, so meron ditong family. Actually, yung iba sa inyo okay kayo parang okay na yung family mo as in, stable na sila kahit papano, hindi ka na kinakabahan, hindi ka na gano'ng natatakot kung ano man yung maging kahinatnan, no? Kasi, nasettle mo na, no? Or, okay naman sila yung kalagayan nila. And ikaw, parang sarili mo na lang din muna yung iniisip mo dito sa pinapakita sa akin, guys. Okay? So, itong Knight of Pentacles, may iba pang mag-offer sa'yo. May iba pang magkakagusto sa inyo, guys, no? So, possible na in the near future, mas nakikita ko siya, guys. Pwedeng next month, may makikipagkilala sa inyo. Or next year na to. Okay? So, ayan, sa mga single. By the way, tignan pa natin. Malakas yung fire sign, no? Saka earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo, Aries, Leo, and Sagittarius. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong love deserve another chance. Diba puro ano guys
Puro second chance. Puro ganun yung pinapakita rito. Tapos meron pa dito, oh. Ito, yung parang, ito ba yun? Give your relationship a chance. Huwag ka masyadong magpakadalubhasa, huwag ka masyadong magpakalugmok, or baka kailangan mo ng inspirasyon. Pero iba sa inyo kasi guys, masaya kayo kahit walang love life, no? Pero siguro, darating ka sa point na, kung sakali, no, ma-feel mo na frustrated ka na or na-burn out ka na dun sa ginagawa mo, ito yung pwede mo maging last option or unless focus ka pa rin talaga sa sarili mo. Pero ito kasi guys, parang sinasabi dito na parang bigyan mo na ng chance sa sarili mo or magmahal ka. Huwag mo ipagkait sa sarili mo yan kasi sa totoo lang guys, life is too short. Okay? Napakaiksi ng buhay, lalo na kung wala naman kayo masasaktan na matatapakang ibang tao. 'Di ba? So, walang masama na magmahal ka. Walang masama na bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na magmahal. Sige, tingnan pa natin. Meron tayong I choose us over and over again. So, ito kasi guys, medyo hoping or yung iba sa inyo, masaya ka naman na ngayon, pero hindi mo pa rin makalimutan yung ex mo. So, nandun sa point na hindi ka naman na din nag-expect na magbabalikan pa, pero madalas naaalala mo or meron kang someone, parang matagal-tagal ng ex na hindi naman ganun katindi yung naging dahilan ng paghihiwalay, pag-aaway, pero naghiwalay, no? Hindi naman naging tensionado yung naging hiwalayan, no? Pero may naiisip ka dito na someone from the past na parang hoping na maayos or sabihin natin hoping na magkatagpo or at least magkausap. Again, sinabi ko nga guys, hindi ka na nag-expect, no? Pero parang naalala mo siguro siya. Kumbaga, kung sakaling papipiliin ka, etong taong to. Kung papipiliin, kung mabibigyan ng chance. Okay? Sige, tignan natin guys yung energy ng person, no? Tabi ko lang to guys. Okay. Ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? Nararamdaman ni person mo sa'yo? O, diba? Yung nararamdaman niya, guys, is fewer. Kasi 6 of Cups yun eh. Gusto niya talaga, guys, na mag-offer ng cup of love sa inyo. Gusto niya talagang patunayan sa inyo na gusto ka nito at mukhang sincere. Parang, okay ka naman. Kumbaga may potential naman. So, why not? Wala naman siya nakikitang mali or masama sa inyo. So, gusto niya, guys, makipag-connect. Kasi, guys, may mga tao kasi na hindi agad-agad nagtitiwala sa stranger. So, di naman natin alam, no, or ninyo, na kahit na sino, na kung ano yung pwedeng gawin sa inyo ng taong to. Kasi lahat naman, guys, ng nagiging karelasyon, natin lahat, sama ko na rin yung sarili ko, is nagsimula naman talaga sa stranger. Diba? So, eto kasama na stranger na to. Etong stranger na to, guys, ay biglang mag-offer ng cup of love. So, nandun yung takot. Okay, tingnan natin. Meron tayong 10 of Cups. Yun nga lang, guys. May family involved eh. Pwede may naunang asawa or may asawa or pamilyado. Or pwedeng ikaw, naisip mo, single mom ka, single dad ka. So, mas gusto mo yung mag-enjoy, gusto mo maglibang. Meron tayong the devil. So, guys, itong the devil na to, may toxicity, no, doon sa energy na meron ka. Like, sobrang trauma sa inyo yung pumasok sa love life eh. Sobrang trauma sa inyo na ma-involve, no? Ma-involve na naman sa ganito. Tapos magkakaroon na naman ng gulo. So, nandun yung matinding trauma. Nakikita ko sa inyo, guys. And pag sinabing the devil, hindi pa nawawala sa inyo. Kaya parang hindi ka pa ready mag-settle. Kumbaga, iniingatan mo yung energy na meron ka na masaya ka naman eh. Masaya ka naman sa buhay mo, hindi ka naman nalulungkot.
wala namang pressure, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo, nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. So, ramdam naman ng person mo kasi, lumalabas kasi yung energy mo dyan, no? Pero ito kasi guys, ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? Tanggap niya eh, kung sino ka, tanong ka, kung ano yung trauma mo, willing nga siyang i-heal yun. Okay, yun nga lang guys, pwede ikaw tong may doubt kasi, ikaw tong na-stuck dun sa ano mo eh, sa trauma na yon. Tignan natin kung ano yung magiging plano nito. Ano yung magiging plano ni person? Ano yung magiging plano ni person? Ano yung plano ni person? Magiging plano nito. O, the Empress eh. Ito yung pinakamaganda, ano? Ito yung pinahalagahan. si The Empress kasi guys, is abundance. Ibig sabihin, ibibigay niya talaga yung buong pagmamahal. Parang magpapakaalipin. Parang ganon. Nakikita kanya na someone na ikaw yung nagbibigay ng saya or nahil mo itong taong to. Like, iba yung vibes na dala mo. Oo. Meron tayong the Wheel of Fortune. So, kaya siya mangungulit. Kasi guys, moving forward, no? Kumbaga, na-head turner siguro sa niya. Parang napalingon sa inyo. Parang, sino yon? Parang ganon. Tapos kung makita nyo guys, ito, yung communication, may pangungulit. Diba? Ang kulit ng energy niya. Masyadong mapilit itong taong to. So, anong gagawin niya? Ang kulit ito guys sa chat or ang kulit niya kung sa personal. Gusto ka laging kausap. So, parang ikaw na lang yung maiirita sa taong yan. Kasi makulit talaga siya guys. Isa na lang dito kasi yung pinaka na-feel niya. Siguro nung una, hindi ka naman niya talaga bet. Pero, pag tumatagal, ang gaan mong kausap, ang sarap mong kausap. And kung makikita nyo guys, Wheel of Fortune, may mga blockages din itong nararamdaman. Pero, naramdaman niya kasi na naka-move on siya doon sa mga struggle niya na parang hindi na siya guys nakakaisip ng problema. Okay? Kasi nakita niya na okay itong relasyon na to. Or, ayaw kanyang pakawalan. Mapili talaga to. So, good luck. Yun lang ang masasabi ko. Makulit to. Yun yung gagawin niyang action. So, ano yung tingin niya sa inyo? Tingnan natin ha. Ano yung tingin sa inyo ng person mo? Ano yung tingin niya sa inyo? O, diba? Tingin niya sa'yo, okay ka. Marunong ka makipagkapwa-tao. Ang tingin niya sa inyo, guys, is someone na maayos pagdating sa relasyon. Talagang may give and take. Hindi ka mapang-abuso. Yun din siguro yung gusto niya. And, kung paano ka siguro, guys, sa relasyon, ang tingin sa inyo nitong taong to, napakabihira mo. Okay, napakabihira nitong babaeng to na parang ang weird. Ngayon lang nakatagpo ng taong katulad mo. Na-weirduhan pa siya. Tignan natin, meron tayong Four of Pentacles and the Hermit. Okay. So, guys, yung pinapakita sa akin dito, itong Four of Pentacles kasi, guys, kung ano yung tingin sa inyo, diba? Parang, mahirap kang kalimutan. I think lagi kang iniisip nitong taong to. Kasi nandito yung the Hermit, oh. Nagsisoul searching. May pag-soul searching si person. Diba? So, mahirap kang kalimutan. Ang hirap mong ialis sa isip. Parang, kung ano yung huling pinag-usapan nyo guys, alaala niya yon. Okay? Tignan natin ano pa yung energy. Additional message. Energy ni person. Forgive what you didn't know, still learning. Ayun. Kasi nakikita niya na ano eh. Parang stuck ka sa past. Or baka naikukwento mo, ay grabe na yung pinagdaanan nitong taong ito. Masalim mo. Parang ganon. No challenge is too big for us to overcome. So, siguro siya, pag nakakausap ka niya, lagi niya sinasabi na, kung ako ganito, ganyan, hindi ko gagawin sa iya, hindi ko sasaktan, kung ako to, ganyan. Mga ganon, masyado, syempre, binibenta niya yung sarili niya sa inyo. Para bilhin mo, di ba? Ganon naman talaga sa mga market. Bibenta niya yung sarili niya para tanggapin niyo siya sa buhay niyo. Okay? So, meron tayong I long to feel truly noticed by you. Diba? Parang di ka naman talaga daw na
Parang di kanya masyadong na-recognize talaga nung una. Pero, may sense of humor ka. Maayos kang kausap. Parang matalino. Okay, tignan natin additional message. Meron tayong the future. I dream. Okay, I daydream about our future together, going on adventures. And growing old together, I want it all. Diba? So, meron tayong not the right time. So, guys, ito. Hindi ka naman daw niya pe-pressurein. Pero gusto kanya laging kausap. Hindi ka niya mamadaliin, pero tanggap niya kung ano yung consequences o ano man yung maging connection na meron kayo. Okay na sa kanya yon. Okay? Meron tayong I'm single. O, diba? Single siya ngayon, guys. Kaya niya nga binibenta sa inyo yung kanyang sarili kasi single tong si person. So, hindi kanya mamadaliin pero gusto kanya kausap. Then, again, sabi ko sa inyo, makukulitan kanya kay person. Kasi nga ganito siya. Okay, ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong I left when I saw you with someone. Oh, may iba kang ine-entertain. Kagaya nga ng sabi ko, guys, madami nagkakagusto sa inyo. Okay, marami nagkakagusto sa inyo. So, I think marami kang ina-entertain. Gusto mo lang din talaga ng ganon, yung parang chat-chat. Nag-e-enjoy ka. Nililibang mo lang din naman yung sarili mo. Normal lang naman, di ka naman committed. So, okay lang naman yun, guys. Ang masama, committed ka, di ba? Tignan natin, meron tayong I remember every detail of that day. So, yon. Medyo awkward na siguro lahat sa inyo. Baka may pag-iwas ka. May pag-iwas siya. Tignan natin zodiac sign. Aries, Leo, Virgo, Cancer. Meron tayong Gemini, Aries, Cancer, Aquarius, Scorpio, and Virgo energy. Last one. Pisces, Taurus, Gemini, and Aries energy. Ito yung energy, guys, ng person mo. Yan po yung zodiac sign ng person mo. Okay. Tignan natin. Ikaw, ano naman yung nararamdaman mo sa person na yan? Nararamdaman mo sa person mo. Judgment, diba? Nahusgahan mo pa, syempre. Inaaral mo pa, inaobserbahan mo pa tong taong to. Kinakapa mo pa yung sitwasyon or magiging sitwasyon mo sa taong yan. Okay? May pakikiramdam talaga. And sa pinapakita kasi sa akin, guys, ang dami mong ginagawa. Ang dami mo talagang inaasikaso. Medyo busy. Hindi mo siya, guys, masyadong nabibigyan ng pagkakataon or time. Tapos, siguro tatampo sa inyo. Ba't di ka nagre-reply? Kala mo jowa, diba? So, ayan. Nakikita ko, guys, nahulog ang loob mo sa kanya, pero siguro, nalaman mo yung background niya na baka cheater siya before, or basta may off, no? May nalaman ka, or malalaman ka sa taong to, na nakaka-turn off, no? So, ayan. New person to, guys, ha? Again, new person. And, kung hindi, guys, kayo nakarelate sa reading, huwag natin ipilit, ibigay natin sa iba, guys, ang reading, since general reading damang to. So, by the way, yung energy mo, guys, ito, kasi, 8 of Cups, sabihin, parang nagkakagusto ko rin sa taong to, pero hindi mo na ipipilit. Kumbaga, mas tatalikod ka. Kasi may nalaman ka sa kanya, eh. Pwedeng nalaman mo yung background niya na may nauna siyang pamilya, or may asawa siya, sayang, parang ganon. Or babaero, lalakero pala siya sa past. Or ang daming problemang kinakaharap ng taong to. Like, ang daming sigurong anak. Ilan na siguro naging asawa. So, mapapaisip ka, baka nasa kanya yung mali. Bakit lagi siyang iniiwan? Okay? So, ang daming judgment, ang daming conclusion na papasok sa isip mo. Malakas yung water sign sa side mo. Cancer, Pisces, Scorpio. So, yan yung nararamdaman. Ano yung magiging action mo? Ano yung magiging action mo? 9 of Cups, Page of Swords. Noong una kasi, guys, natatakot kang i-ghost itong taong to. Pero kasi nandito yung the Fool, so may changes. May biglang pagbabago. Kumbaga, kung nung una lagi mong ina-entertain, may biglang pagbabago na parang unti-unti kang dumidistansya, unti-unti ka, guys. Naglalaylo sa taong to. Hindi mo na, guys, gano kakausapin. Kasi ito may sudden change, oh. Tapos yung Page of Swords pa, guys, realization. Kumbaga, unti-unti kasi bago to. Tapos ito, 9 of Cups, hindi niya nakuha yung standard na gusto mo, no? Or ine-expect mo.
Hindi niya na-hit yung standard na yon. Okay? So, ayan. Ano yung plano mo? Ipaglayo ka dito, guys. I-end mo to. Okay. Ano naman yung tingin? Tingin mo kay person. Oh, medyo magulo yung buhay na meron siya, the lovers. Parang iniisip mo kung sakali, no? Parang may love life kasi nandito yung the lovers. So, pwede may karelasyon kasi itong taong to at ayaw mo ng gulo or baka may manggulo, pwedeng person niya or pwedeng naisip mo na magulo nga yung love life nitong taong to or yung past nitong taong to. And yung nakita ko dito, guys, is Queen of Swords. Parang ano, isa yun sa mga naging realization mo. Magulo kasi to eh. Okay? Hindi niya kinaklaro sa inyo. Basta selfish kasi inisip niya lang, guys, is yung kapakanan niya, kahit may pangit sa side niya, parang hindi niya i-consider yon. Ayan, pasensya na, guys, nasa mid ako. May nakaalala yata sa akin. Okay, tignan natin, guys. Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Sagittarius, Scorpio, Virgo, Leo, Aries, and Cancer energy. Gemini, Aquarius, Pisces, and Libra. So, pwede naman, guys, ikaw yung may karelasyon talaga or pwedeng siya. Okay? Ang nakaka-turn off dito, pwede yung nalaman mong parang, ay, wala siyang trabaho, ay, wala siyang pera. Kung hindi man yun, guys, basta may something na nakaka-off na, baka bakit nilalandi niya ako, ito pala estado niya. Dapat, kung mahal ka niya, guys, patutunayan niya yung sarili niya. So, hindi mo siguro, guys, nakikita. Okay, meron tayong Libra, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Cancer, and Aquarius. Energy, last one. Meron tayong Capricorn, Sagittarius, Leo, Virgo, Aries, and Taurus. Yan, bigla ko nasa mid. Nasa mid ako eh. May nakalala yata. So, by the way, tignan natin yung energy in the near future. Kuha tayo ng isang card. Energy niya sa future. Time turns hurt into grace. Diba? Ibig sabihin, masasaktan ka rin sa pag-iwas mo. Masasaktan din siya. Kasi ang lumabas nga dun sa side niya is 8 of cards. 8 of cups. So, nandun yung kagustuhan pero i-give up siya eh. So, sa'yo pala ata lumabas yun. Ito, kumbaga, ay hindi na. Ayoko na problema. Parang mas pipiliin nyo, guys, yung peace of mind. Ayaw nyo na magulong buhay. Ayaw nyo na ng magulong relasyon. So, ayan. Ikaw naman na magde-decide, by the way. So, ayan, guys. Ito lang po ang inyong daily love reading again. Bukas po ulit. God bless and love you all. Ingat po kayong lahat. Bye-bye!